Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa may bahay ng lawa ng Genesaret. Pinagkalikumpulan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa may bahay. Nakalunsad na ang mga mangisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo sa bangka at naharad sa mga tao. Pagkatapos ng magsalita ay sinabi kay Simong, "Umalaog kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simong, "Guro, magdamag po kami, nagpagod at wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayun na ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpanira pa sa pangalan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya ng kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakayan ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsimulan na. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At kasabay ko rito ang ating pasasalamat sa pagdiriwang ng ikalabing-anim na taon ng mga nagtitibusyon sa Poong Nazareno na ang tawag ay Senior Mapagbigayo. At sa mga biyaya ng buhay, sa biyaya ng pag-aasawa ng ating mga kapatid na narito ngayon. Nung nakalipas na linggo, sino pong nagsimba nung nakalipas na linggo? Taas na po mga? Ano ba yun? Every other week? Dapat every Sunday, no? Sikapin natin walang palya every Sunday. Kasi ang biyaya ng Diyos, wala din namang palya. Na kung magbigay ang Diyos, talagang siksik, liglig at umahapaw. So kaya medyo nagkukulang tayo kasi wala ka kapag nagbibigay ng biyaya ang Diyos. Sabihin niyo nga po, salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat sa biyaya, Panginoon. Review lang tayo ng konti, ha? Nung nakalipas na linggo, sa kwento natin sa Ebanghelyo, si Kristo ay nagbalik bayan. At doon, namangha yung maraming tao kasi sa kanyang pagbabalik, mahusay na siyang magpahayag ng salita ng Diyos, magpaliwanag ng kautusan. Kaya nagtataka sila, paano nangyari yon? Paano niya nagagawa yon? Sabi ng iba. Di ba, karpentero yan? Anak ng karpentero yan. Kaya nahirapan silang tanggapin si Jesus sa kabila ng kanyang magagandang ginagawa, sa kabila ng kanyang kahusayan, hindi nila matanggap. Kaya halos, sabi ko na, halos ipagtulakan na, ihulog na sa bangin si Jesus dahil nasaktan sila dun sa mga sinabi ni Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Umalis na lang siya at pumunta sa ibang lugar. Kaya maganda rin na mapakilala natin na minsan kaya hindi tayo umuusad, kaya hindi tayo forward, no, sa kung saan tayo dapat, kasi nag-i-stay tayo dun sa mga taong ayaw naman talaga yung naniwala sa iyo. Pinipilit mo lang na ikaw itanggapin nila na
sa kasawiang palad, ikaw lalo ang hindi nagmamature, hindi lumalago. Moment ka ng moment, drama ka ng drama sa buhay. Walang mangyayari dyan. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy natin, muli tinuturuan tayo ngayon kung paano tayo mas mabibiyayaan. Paano natin mas makikita ang isang buhay na punong-puno ng pagpapala ng Panginoon. Sa unang pagbasa sa pahayag ni Propeta Isaías, sabi po dito, nakita ni Isaías ang kanyang sarili na siya ay marumi. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sabi dun sa kumuha ng baga, idinipit sa kanyang labi, at siya ay naging malinis na mula sa kasalanan. Yung dating makasalanan, dahil sa awa ng Diyos, dahil sa grasya ng Diyos, naging malinis, at ngayon, siya ay tumutugon na sa panawagan ng Diyos. Kaya sabi, diba, sino ang aking isusugo? Sino ang aking ipapakita? Sabi nga, bagamat siya ay marumi, pero dahil nga sa tulong ng Diyos, ngayon ay sinasabi niya, ako na lang po ang inyong ikagala. Sa ikalawang pagbasa naman, sa kwento ni San Pablo sa kanyang sulat, yung dating taga-usig, dating ang paniniwala, tama ang kanyang ginagawa, usigin, patayin yung mga sumasampalataya kay Kristo. Pero nang magpakita ang Panginoon sa kanya, nagkaroon ng mas magandang buhay si San Pablo. Bagamat, sabi niya, siya ang pinakaaba, siya ang pinakahuling nakakita sa Panginoon, pinapakitaan ng Panginoon, pero ngayon ay nagpapatuloy siyang magpahayag ng mabuting balita. Sa Ebanghelyo, si Pedro, nilapitan din at kinausap ni Jesus. Nakikita niyo po ba yung movement? Si Jesus, ang Panginoon, ang siyang lumalapit sa tao. Ang Panginoon, ang siyang pumipili sa tao. Hirap kasi yung ipinipilit ng tao ang kanyang sarili kaysa doon sa pinili siya ng Panginoon. Ngayon kasi, ang gulo-gulo ng mga nangyayari sa paligid, bangayan ng bangayan, lalo pa sa panahon ito ng halalan, parang lahat nagsusumigaw na, ako ang may karapatan, ako ang karapat-dapat. Nakakalimutan, yung sigurado ba talaga? Kaya nga ang tanong, pinili ka ba ng Diyos o ipinipilit mo lang ang iyong sarili? Kaya maganda po, sa araw na ito, sabi ko kanina, kung gusto mong mabiyayaan ng pagpapala, dalawang bagay po. Matuto tayo magpakumbaba. Sabihin niyo nga po, pakumbaba. Pakumbaba. Yung humility. Magpakumbaba. Sino ba tayo sa harap ng Panginoon? Kasi wala tayong ipagmamalaki. At lalong-lalo na, kung wala ang Panginoon, wala talaga tayong ipagmamalaki. Pangalawa ay yung matuto tayong sumunod. Obedience. Sabihin nyo nga, obedience. So kailangan matuto kang magpakumbaba at matuto kang makinig o sumunod. Hindi ka po pwedeng humble ka o hindi ka pwedeng magkaroon ng papakumbabaan kung hindi ka naman marunong sumunod. At makakasunod ka lang kung marunong kang magpakumbaba. Kaya nga sa mga karakter na nabanggit natin, si Isaías, si San Pablo, si Pedro, ano nga ng ibang nilo? Sino nga si Jesus? Yung binanggit ko kanina sa umpisa, binalikan natin, ano ang tingin ng tao sa kanya? Sino siya? Carpintero. Ngayon, sino si Pedro? Ano ang trabaho ni Pedro? Mangingisda. So, magaling si Jesus doon sa pagkakarpintero.
si Pedro magaling sa pangingisda. Kabisado niya, kasama yung iba pang mga alagad na mangingisda. Pero ang sabi sa kwento ay magdamag silang ng huli, pero walang huli. Umaga na nga eh. Ililinis na nila yung lambat, itinatapi na nila, wala kasi talagang huli. Pero nung lumapit si Jesus sa kanila, umiram ng bangka, marahil nakapakinig si Pedro sa sinasabi ni Jesus. Kaya pagkatapos, di ba sabi, matapos siyang magturo sa mga tao, sinabihan niya si Pedro, umalaot kayo ulit. Ihulog mo ang iyong lambat. Anong oras na yun? May araw na. Eh di ba, kapag maliwanag, sa mga eksperto sa dagat, no, sa mga mangingisda, kapag maliwanag, kalat ang isda. Halimbawa, kung ito si Pedro, magaling ka, ha? Magaling kang mangisda, eksperto ka. Kasi profession mo yan eh. Parang buong buhay mo, yan ang ginagawa mo. Tapos may magsasabi sa iyo na bumalik ka, mangisda ka ulit, susunod ka ba? Siguro, no, kung tayo si Pedro, alam mo, no, sa pwede natin sabihan si Jesus, ano bang alam mo sa pangingisda? Kapintero ka eh. Eh kami itong magaling. Kami itong nakakasaulo ng tubig. Alam namin yan. Kaya huwag mo kaming utusan, huwag mo kaming sabihan. Pero anong ginawa ni Pedro? Sige po, dahil sinabi ninyo, gagawin ko, nagpakumbaba. Sumunod sa sinabi ni Jesus. Doon pa lang, sabi, halos masira o lumubog na ang kanilang bangka sa dami ng binigay ng Diyos na biyaya sa Kanya. At itong biyayang ito, hindi rin naman niya sinarili. Uy, swerte na ito, jackpot na tayo. Hindi eh. Nagtawag pa siya ng ibang bangka para maibahagi yung ibang huli. Nakuha ko ba? Kung gusto mo pabiyayaan, kung gusto mo talaga ng biyaya, matuto ka muna magpakumbaba at sumunod. Kasi nangyayari, ako ang magsisimba. Ako ang magsisimba, hindi kailangan niya. Bukas magtatrabaho naman ako eh. May negosyo naman ako eh. Baka masyado ng mataas yung ating pagkilin sa ating sarili. Kaya nahihirapan na rin tayo sumunod sa sinasabi sa ating Jesus. Hindi nga sasabihin ninyo, sumunod ka. Diba? Kahit nasa pamilya, diba? Bakit nagkakagulo? Kasi ayaw sumunod ng mga anak. Ang mga kabataan ay talagang, hindi. Alam ko na kung ano ang gagawin namin. Huwag na kami utusan, hindi na kami sabihan ng kung ano. Alam na namin yan. Kahit sa mag-asawa, di ba? Kapag nawawala ang kapakumbabaan, o iba yung humble ka sa under-desire ka. Yung humility, yung alam mo, kaya mo mag-submit kasi asawa kita, susundin kita kasi mahal kita. Kaya nagiging maginhawa ang pagsasama, pero kapag umiral yung pride, hindi ako, lalaki, dapat siya ang sumunod sa akin. Eh, yung babae naman, professional ako, dapat. Bakit nasira ang unity? Bakit nagugulo ang politika natin? Kasi lahat nga, ang tingin sa sarili, sila ang magliligtas sa bayan. Tingnan natin, no? Kaya nga sinasabi sa atin lagi, suriin ninyo, ito bang taong ito, may pagpapakumbaba, ito bang taong ito ay marunong sumunod sa Diyos. Kasi kapag may nagtataglay ang taong yan ng ganyang katangian, umasa ka talagang maglilingkod Diyos. Pero kung wala, sasarilinin lahat ng biyaya. Nalulunod na sa biyaya, hindi pa yan magbabahagi ng biyaya. Masakay yung bata.
Amen, amen. Yes, tama, tama. Kasi para sa kanila to eh. Diba? Future nila, itong ating dinidiskusyonan. So, hindi talaga tayo matututong magpakumbaba at sumunod, sasabihin natin, tama ang sinasabi ng simbahan. Yeah, may magandang kinabukasan tayo. Pero kung kairali ninyo, irali natin yung pride na sasabihin, wala kayong makialam pa din. Wala naman kayong alam dyan. Sige, pumila kayo sa akap, pumila kayo sa hanggang tupan, hindi pumila kayo. Pumila kayo sa mga ospital, libre nga ang ospital, wala namang mga facilities. Pero ang daming biyaya, ang daming pondo. Buya na. Sigaran na namin. No? Kailangan natin ng salita ng Diyos. At si Jesus, lagi itong ibibigay sa atin. Makinig ka man o hindi, ibibigay mo. Pero tandaan niyo po, ha? Mas maganda, mas malawak, mas malaki ang plano ng Diyos para sa atin. Kaysa sa plano ng Diyos o plano ng tao. Matutunawa tayo sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Nazareno, magpakumbaba tayo, hindi tayo marapat-dapat sa kanyang awa, pero dahil mahal na tayo, ibigay mo ito sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananaw.